Ano po ang kahalagahan ng kalayaan? Ano ang kahalagaan, no, ng hurriya, no? Liberty. Sa batas constitution po ng Jordan, sa batas konstitusyonal ng Jordan, ang Al-Kanun at Dusturi ng Jordan, ang constitutional, ang constitution law ng Jordan, ang kalayaan ay ituturing na pangunahing karapatan ng bawat mamamayan. Kabilang dito ang personal freedom, kalayaan sa sarili, freedom of residence, kalayaan sa paninirahan, freedom of opinion, kalayaan sa pagpapahayag, freedom of religion, kalayaan sa pananampalataya, freedom of assembly, kalayaan sa pagtitipon, at freedom to work, kalayaan sa paghahanap buhay. Ang mga kalayaang ito ay hindi maaring labagin ng sinuman at ang anumang paglabag dito ay itinuturing na krimen na may parusang itinakda ng batas. Anong halimbawa niyan? Kung ang isang mamamayan ay ikinulong ng walang legal na batayan, ito ay paglabag sa personal freedom. So, alam na ninyo, no? Kung ang isang mamamayan ay ikulong ng walang legal na batayan, walang ebidensya, no, na matibay, ito ay paglabag sa personal freedom. Sino nagbanggit yan? Saan nabanggit yan? Of course, doon sa constitutional law. Walang ibang batas na ipawalang bisa. Kasi ang constitutional law ay supreme law. Okay. Kung pinipigilan ang isang tao na magsalita o magpahayag ng kanyang pananaw nang walang makatarungang dahilan, ito ay laban sa freedom of opinion. Laban po sa freedom of opinion. Yan po. Yan lang po natin. Yung iba, kayo na lang. Barakallahu fikum. Kasi wala tayong oras. Kailangan natin makuha ang administrative law. Kahalagahan po ng pagkakapantay-pantay, al-musawa. Ano po ang kahalagahan ng pagkakapantay-pantay? Ano ang kahalagahan ng pagkakapantay-pantay? Yung equality, al-musawa. Ang prinsipyong ito ay nagsasaad na lahat ng mamamayan ay pantay-pantay sa harap ng batas. Ano man ang kanilang lahi, wika, relihiyon, hindi maaring magbigay ng pribilehiyo o diskriminasyon sa kaninuman. Anong halimbawa natin dyan? Lahat ng mamamayan ay may pantay na karapatan na magtrabaho sa pampublikong sektor. Ang pagbabayad ng buwis ay obligasyon ng lahat ng walang pinipili. Kung may isang mamamayan na tinanggihan sa trabaho dahil sa relihiyon o lahi, ito ay paglabag sa prinsipyo ng equality before the law. Equality before the law. Ano ang pagsusuri natin dyan? Kalayaan at pantay na karapatan ay pundasyon. Ang kalayaan at pantay na karapatan ay pundasyon ng modernong estado. Pinapakita nito ang kapangyarihan ng gobyerno ay hindi ganap at ito ay nakatali sa pangangalaga ng karapatan ng tao. Ang mga provision ng konstitusyon ay nagsisilbing protection laban sa pag-aabuso ng kapangyarihan ng Estado. Ang prinsipyo ng equality ay nagbibigay ng tiwala sa mamamayan na ang hustisya at oportunidad ay para sa lahat, hindi lamang sa ilang sektor ng lipunan. Bimana ya ikhwani wa akhawati, ipinapakita ng konstitusyon ng Jordan ang dalawang haliging pangunahing karapatan ng tao ay kalayaan, al-hurriya, at pagkakapantay-pantay, al-musawa. Ang una ay nagtatanggol sa mga personal at pampublikong kalayaan, habang ang huli ay nagsisiguro na ang lahat ng mamamayan ay pantay sa harap ng law, batas. Ang dalawang ito ay mahalagang salik para sa pagtatatag ng makatarungan, demokratiko at maunlad na lipunan. Wahakada. Bimana ya ikhwani wa akhawati, al-hurriya, freedom, sa Jordan Constitution po, nakasaad na ang personal freedom ay sagrado at anumang paglabag dito ay itinuturing na krimen. Kabilang ang kalayaan sa paninirahan,
pananaw, relihiyon, pagtitipon at trabaho. Sa 1987 Philippine Constitution, 1987 Philippine Constitution, Article 11, Article 3, sorry. Hanapin nyo sa Article 3, Bill of Rights. Meron pong subject ang LLB in Sharia and Law na Consti 1. Constitution 1 na title ay Bill of Rights. So, sa Article 3 po ng 1987 natin na Constitution, Section 1, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Section 5, freedom of religion, walang batas na matatag ng relihiyon o magbabawal sa malayang pananampalataya. Sa Section 4, freedom of speech and expression, hindi maaring pagbawalan ang malayang pamamahayag at pagtitipon. No? Sa Pilipinas po, kung may isang mamamayan na aristuhin na walang warrant, ito ay labag sa personal freedom. Kung pinigilan ang isang grupo na magsagawa ng peaceful assembly nang walang sapat na dahilan, ito ay paglabag sa freedom of assembly. So, sa musawa po sa equality sa Jordan Constitution, Article 6, Section 1, ang lahat ng Jordanian ay pantay-pantay sa harap ng batas kahit ano pa ang kanilang lahi, wika o relihiyon. Sa 1987 Philippine Constitution, Article 3, Section 1 to 18, 1 to 18, Equal Protection Clause. Lahat ng tao ay pantay sa harap ng batas at may karapatang hindi diskriminahin. Pantay sa oportunidad sa trabaho at pampublikong serbisyo at walang dapat gawing diskriminasyon batay sa kasarian, relihiyon o panlipunang kalagayan. Sa Pilipinas po, ang isang babae hindi maaring tanggihan sa trabaho dahil lamang sa kanyang kasarian. Ang isang mamamayan mula sa ibang relihiyon ay may pantay na karapatan tumakbo sa eleksyon gaya ng iba. Sa Jordan at Pilipinas ay parehong nagbibigay diin na ang Estado ay hindi maaring lumabag sa mga pangunahing karapatan ng tao. Sa parehong bansa, ang mga prinsipyo ng freedom at equality ay nagsisilbing batayan ng demokrasya at rule of law. Rule of law. Subalit sa Pilipinas, mas malinaw ang due process clause, samantalang sa Jordan, binibigyan diin ang paghahalo ng konstitusyonal at pampublikang tradisyon na nakaugat sa monarkiyang forma ng gobyerno. Yan ang pagkakaiba nila. So, bimana ya ikhwani wa akhawati, kalayaan, freedom, al-hurriya, Jordan protection laban sa arbitrary detention, kalayaan sa relihiyon, paninirahan, opinion. Sa Pilipinas, protection laban sa paglalabag ng due process, freedom of speech, religion at assembly. Pagkapantay-pantay, equality, al-musawa, Jordan, lahat ng Jordanian ay pantay-pantay sa harap ng batas. Pilipinas, lahat ng tao ay pantay, walang diskriminasyon sa kasarian, relihiyon, lahi o social status. Bimana ya ikhwani wa akhawati, ang parehong sistema ay naglalayong tiyakin po. Ang parehong sistema ay naglalayong tiyakin ang dignidad ng tao, protection ng karapatan at patas na pagtrato na siyang pundasyon ng isang makatarungan at demokratikong lipunan. Paddalo. Kayo naman. Khulasatul kalam. May dagdag kayo, walang problema. Bismillah, kunin natin ang administrative law. In short.